Itong tatlong bagay na ito, sana maranasan natin ngayong Kwaresma. Lumapit tayo sa sakramento ng kumpisal. Dalas-dalasan natin ang pananalangin at pagdalo sa banal na misa. At panghuli, hayaan natin yung mga tao na mahalin tayo. Kuminsan kasi ipinaparanas ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin sa napakaraming pamamaraan. Allow yourself to experience God's goodness so that you may see with better light that you are loved, you are forgiven, and you are chosen by God. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sa paglalakad ni Jesus, ay may nakita siyang isang lalaking ipinanganak na bulag. At si Jesus ay lumura sa lupa at gumawa ng putik. Ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pumunta ka sa deposito ng tubig sa Siloe." Ang kahulugan nito ay sinugo. Maghilamos ka roon. Gayon nga ang ginawa ng bulag, at nang magbalik ay nakakikita na. Sinabi ng mga kapitbahay niya at ng mga nakakita sa kanya noong siya'y namamalimos pa, "Hindi ba iyan ang lalaking dating nagpapalimos?" Sumagot ang ilan, "Iyan nga." "Hindi, kamukha lang." Wika naman ang iba. At sumagot ang lalaki, "Ako nga po iyon." Dinala nila sa mga Pariseyo ang dating bulag. Araw ng pamamahinga nang gumawa si Jesus ng putik at padilatin ang bulag. Tinanong din siya ng mga Pariseyo kung paano siya nakakita. Sinabi niya sa kanila, "Pinahiran niya ng putik ang aking mga mata, nagilamos ako at pagkatapos, ngayoy nakakikita na ako." Ang sabi ng hari sa mga Pariseyo, "Hindi mula sa Diyos ang taong iyan, sapagkat hindi niya ipinangingili ng araw ng pamamahinga." Ngunit sinabi naman ng iba, "Paanong makagagawa ng ganitong kababalaghan ang isang makasalanan?" At hindi sila magkaisa ng palagay. Kaya tinanong nila uli ang dating bulag, "Ikaw naman, yamang pinadilat ni Jesus ang iyong mga mata, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya?" "Siya'y isang propeta," sagot niya. Sumagot sila, "Ipinanganak kang makasalanan at ikaw pa ang magtuturo sa amin?" At siya'y itiniwalag nila. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya'y itiniwalag ng mga Pariseyo. Kaya tinanong niya ang lalaki nang matagpuan niya ito, "Sumasampalataya ka ba sa Anak ng Tao?" Sumagot ang lalaki, "Sino po ba siya, Ginoo? Sabihin ninyo sa akin upang ako'y manampalataya sa Kanya." "Siya'y nakita mo na. Siya ang nakikipag-usap sa iyo," ani Jesus. "Sumasampalataya po ako, Panginoon," sabi ng lalaki, at sinamba niya si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. 2 beses lamang po sa isang taon na makikita ninyong ganito ang kulay ng liturhiya at ang suot ng pari. Kapag Adbyento, sa linggo ng Gaudete, at kapag Kwaresma, linggo ng Laetare. At ano nga ang kulay ng suot ko? Hindi siya pink, rose. Bakit mahalaga yung salitang rose o rosas? Bakit hindi lang siya basta pink, kundi rose? Dahil may tradisyon sa mga kanluraning bansa o Western countries na sa linggo ng Laetare o ika-4 na linggo ng Kwaresma, sila'y nag-aalay ng mga bulaklak sa simbahan, lalo na ang mga rosas. Tanong niyo sa akin, bakit? Dahil sa loob ng mahabang panahon, winter time, taglamig,
Wala pong tumutubong halaman, puno at mga bulaklak. Ngayon, sa panahon ng Kwaresma, nagsisimula ng uminit ang araw at natutunaw na yung mga yelo. Kaya pansin ninyo, pagising nyo kaninang umaga, simula pa nung mga nakaraang araw, malamig. Sapagkat natutunaw na yung mga yelo sa mga bansang may winter at yung mga halaman, puno, bulaklak, muli itong umuusbong mula sa lupa. At yung unang ani ng mga bulaklak, dinadala ng mga tao sa simbahan, kaya pansamantala, pag 4th Sunday of Lent, pinapayagan ang maglagay ng bulaklak sa simbahan bilang pagtanggap sa alay, unang ani ng mga tao sa linggong ito. Kaya mayroong Laetares Sunday. Ngayon, itong ginagawang kasanayan na ito o tradisyon ay nagpapakita din ng kagalakan ng panahon ng Kwaresma. Hindi lang tayo dapat nalulungkot dahil sa mga kasalanang pinagsisisihan natin. Dahil kung totoo ang ating pagsisisi, mangungumpisal tayo. At kapag nangumpisal tayo, anong ibinibigay ng Diyos sa atin? Awa at pagmamahal. At yun ang dahilan kung bakit ang Laetares Sunday ay tinatawag na linggo ng kagalakan, sapagkat mayroong kagalakan, totoong kagalakan sa karanasan ng kapatawaran at pag-ibig ng Diyos. Tama o mali? True joy comes from that experience of being forgiven and being loved by God, especially after receiving the sacramental absolution. Kaya paalala po ulit, sa March 18, meron tayong kumpisalang bayan. Mangumpisal tayo para maranasan natin ang totoong kagalakan na magmumula lamang sa kalayaan mula sa kasalanan at karanasan ng pagpapatawad at pag-ibig ng Diyos. Kaya kagaya ng mga rosas na namumukadkad mula sa lupa na minsang nilamon ng yelo at taglamig, ganon din ang ating pananampalataya, hindi ba? Dahil sa kasalanan tayo'y nanlalamig. Pero dahil sa liwanag at init ng pag-ibig ng Diyos, natutunaw ang panlalamig ng ating pananampalataya, pinapatawad ang ating mga kasalanan, nagkakaroon tayo ng bagong buhay katulad ng mga bulaklak, at tayo ay namumukadkad na muli at nakikita ang ganda ng ating pagkatao. Amen po ba yun? Kaya ang tema din ng ating mga pagbasa ngayon ay tungkol sa liwanag. Nabanggit ko nung nakaraang linggo, hindi ba? Na itong mga linggo ng Kwaresma ay pagninilay tungkol sa mga elemento ng sakramento ng binyag na ating tinanggap nung tayo'y maging Kristiyano. Nakikinig pa kayo? Nung nakaraang linggo, anong elemento ng binyag ang pinagnilayan natin? Patay. Nakalimutan na agad nila. Tubig. Ngayon, anong elemento ang pinagninilayan natin? Liwanag. At ano ang simbolo ng liwanag nung tayo'y binyagan? Ano ang pinamimigay sa mga magulang, ninong at ninang? Very good. Pero hindi yung kandila ang mahalaga, kundi yung kandila na may sindi o may liwanag, may apoy. Dahil yung liwanag na iyon ay tanda ng Espiritu Santo na tinanggap natin. Sapagkat nung tayo'y isilang, kagaya ng sinasabi ni San Pablo sa ating ikalawang pagbasa ngayon, tayo ay nasa kadiliman. Nung hindi pa tayo nabibinyagan, tayo ay nasa kadiliman. Kagaya ng bulag na hindi pa nakakikita, kagaya ng bulag sa Ebanghelyo na walang pangalan, yun ay katayuan nating lahat nung tayo ay isilang sa mundo bago tayo binyagan. Tayo ay nasa kadiliman. Tanong niyo sa akin, bakit? Sapagkat dahil sa kasalanan ni Eva at Adan, hindi natin taglay ang Espiritu Santo nung tayo ipinanganak. Kailan lamang ibinigay ang Espiritu Santo? Nung tayo ay binyagan. At ano ang kaloob ng Espiritu Santo? Ang liwanag ni Kristo para tayo'y makakita, para tayo'y magkaroon ng bagong pananaw.
At ano ang bagong pananaw na ipinapakita sa atin ng liwanag ni Kristo? Tanong niyo sa akin, ano? Number 1, ipinapakita sa atin ng Espiritu Santo ang mga kasalanan na dapat nating ihingi ng tawad sa Panginoon. Kaya nga, kagaya ng nangyari sa Ebanghelyo, lumapit ang bulag sa Panginoon. The light of Christ helps us. The light of Christ helps us to acknowledge our sinfulness. Kilalanin ang ating pagiging makasalanan upang tayo'y mapalapit sa Panginoon. Habang lumalapit tayo sa liwanag, sabi ni San Pablo, nalalantad ang kadiliman ng ating buhay. At kapag tayo ay nalantad na sa liwanag, tayo ay dapat manatili na sa liwanag. Kapag tinanggap na natin ang kapatawaran ng Panginoon, dapat sikapin na nating mamuhay ayon sa liwanag ng Panginoon. Uulitin ko, nung tayo binyagan, tinanggap na natin ang liwanag. Kaya kapag tayo'y nagkakasala, parang bumabalik tayo sa kadiliman. Kaya ano ang panawagan sa atin ngayong panahon ng Kwaresma? Aminin ang ating mga kasalanan, ilantad sa liwanag ni Kristo sa pamamagitan ng pag-amin sa mga kasalanang ito sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal. Amen ba yon? Number 2, ano ang nakikita natin sa liwanag ni Kristo? Ang ating mabuting pagkatao. Ano ang nakikita natin sa liwanag ni Kristo? Mabuting pagkatao. It allows us to recognize the goodness that is in us and among us. Sa unang pagbasang narinig natin, ano ang sabi ng Panginoon kay Samuel? Ang Panginoon, hindi niya nakikita yung panlabas. Ang nakikita niya ay ang puso. Tayong mga tao, nahuhusgahan natin ang ating kapwa batay sa kanilang anyo, batay lang sa kanilang ugali. Pero hindi natin alam kung ano ang nilalaman ng puso ng bawat isa. Walang taong perpekto. Amen? Lahat tayo may pagkukulang. Amen? Pero lahat din tayo may kabutihan sa ating mga puso. Kaya ang paanyaya sa atin ngayong Kwaresma, ang makita sana natin ay hindi lang yung pangit sa ating sarili o pangit sa ibang tao. Ang makita sana natin, lahat tayo'y nilikhang kawangis ng Diyos at may kabutihan sa puso ng bawat isa. At ang liwanag ni Kristo, tinutulungan tayo na mahalin ang ating kapwa dahil sila'y minamahal din ng Diyos. Makita hindi lang ang kapintasan ng kapwa, kundi makita ang kabutihan na meron sa puso mo at meron sa puso ng kapwa-tao. Tingnan mo nga yung katabi mo. Mabuting tao yan. Sa ayaw mo't sa gusto. Halata ba? Kung minsan hindi. Pero, inuulit ko, ang Panginoon ay hindi tumitingin sa panlabas na katayuan natin. Hindi lang niya tinitingnan ang mga pagkukulang natin, hindi lang niya tinitingnan ang kapintasan natin, tinitingnan niya ang kabutihan na kailanman ay hindi mawawala sa iyong kalooban. Alam niyo kung minsan, mas masama pa yung tingin mo sa sarili mo kaysa sa tingin mo sa Diyos. Kaysa sa tingin ng Diyos sa iyo. Ulitin ko ha, kung minsan mas masama pa yung tingin mo sa sarili mo kaysa sa tingin sa iyo ng Panginoon. Kung minsan, mas masama yung tingin mo sa ibang tao kaysa sa kung paano sila tinitingnan ng Panginoon. Kaya sana ngayong Kwaresma, maaalala natin na binigyan tayo ng bagong paningin ng Diyos na makita ang ating kapwa hindi bilang masama, kundi bilang mabuti sapagkat lahat tayo ay nilikha ng Diyos na mabuti. Amen ba yon? Sabi ng Panginoon kay Samuel, at yun ang ipapaalala nyo palagi sa inyong mga sarili, hindi tumitingin ang Diyos sa panglabas na anyo, ang tinitingnan niya ay ang ating puso. At panghuli, ano ang
Ipinapakita sa atin ng liwanag na nagmumula kay Kristo. Ipinapakita sa atin ang kabutihan ng Diyos para tayo ay lumalim sa pananampalataya sa Kanya. Hindi natin mararanasan yung kabutihang ito. Hindi natin makikita ang kabutihang ito kung hindi natin hinayaang maranasan ang kabutihang ito. How can we experience God's goodness and kindness to us? By going to the sacrament of confession, by being forgiven. Number 2, by praying and receiving the sacraments. And number 3, by allowing other people to love us. Itong tatlong bagay na ito, sana maranasan natin ngayong Kwaresma. Lumapit tayo sa sakramento ng kumpisal. Dalas-dalasan natin ang pananalangin at pagdalo sa banal na misa. At panghuli, hayaan natin yung mga tao na mahalin tayo. Kuminsan kasi ipinaparanas ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin sa napakaraming pamamaraan. Itong lalaking pinanganak ng bulag, hindi niya lubos akalain siguro na mapagagaling siya ng ating Panginoon. Si David sa unang pagbasa, hindi niya rin siguro lubos akalain na siya pala ang pinili ng Panginoon. Si San Pablo, hindi rin siguro niya lubos akalain na kahit siya ay tagapag-usig ng mga Kristiyano, kahit napakasama ng tingin sa kanya ng ibang tao, hindi niya siguro lubos akalain na siya'y pipiliin ng Panginoon para maging tagapagpahayag ng mabuting balita. Pero hinayaan niya na maranasan ang pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng ibang tao na nagpaalala sa kanila na ikaw ay pinili at minamahal ng Panginoon. Allow yourself to experience God's goodness so that you may see with better light that you are loved, you are forgiven, and you are chosen by God. Sana sa liwanag na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon nung tayo'y binyagan, makita natin ang katotohanan na kahit tayo'y nagkasala at nagkulang sa Kanya, tayo pa rin ay Kanyang pinili, minamahal, at pinapatawad. Amen. Kung na-bless ka sa pakikinig sa pagninilay na ito, siguradong mabe-bless din ito ang mga taong kakilala mo. Kaya ano pang hinihintay mo? I-share mo na ito sa iyong mga kaibigan at sa iyong mga kapamilya. At huwag mong kalimutan na mag-like at subscribe dito sa ating YouTube channel. At gayon din naman mag-follow sa aking mga social media platforms sa Facebook, Instagram, X at TikTok para manatiling updated sa mga ini-upload kong content. Gayon din naman, maaari ninyong masundan ang aking araw-araw na pagninilay, daily content ito, sa Hallow app. Ito po ang #1 prayer app sa buong mundo na madadownload nyo lang ng libre sa inyong Google Play Store at Apple App Store. O kaya naman, hanapin ninyo ang aking mga podcast araw-araw, ang Pagninilay Ngayon ni Father Franz Dizon sa Spotify. Kung nais naman ninyo na magpaabot ng tulong para sa pagpapatuloy ng ating ministry, magpadala lamang ng message sa ating page para sa mga detalye. Muli, ako po si Father Franz Dizon ng Sa Madaling Sabi, mula po dito sa parokya ng San Martin ng Tours, Pandiocesis na Dambana ng Mahal na Poon ng Cruz Sawawa, Bocaue, Bulacan. Mga ka-SMS, let us share the message of salvation.